Huminga siya ng malalim at sa kanya ko niyakap. I'm sorry. Sige, hindi na kita pipilitin pa kung ayaw mo. I'm really sorry, Adeline. I was just carried away. Stop crying now. Tumangutang ako dito, ngunit patuloy pa rin sa pag-agos ang luha ko. Tings, namumula na rin ang mga matang tumitig at tumango ito sa akin. Wala na ako masabi, kasi mahirap salungatin ang saradong isip at puso mo, Adeline. I'm sorry. Dapat kong intindihin ang nararamdaman mo. Count me not just a concerned friend or kapatid. Ibilang mo akong pamilya mo. Pamilya tayo, hindi ba? Tumango ako dito. Now, fix yourself kung gusto mong harapin ang bisita mo sa ibaba. Kung ayaw mo, papaalisin ko na lang siya ngayon din. Sabi nito habang tinutulungan akong punasan ang luha ko. Haharapin ko kung sino man siya. Sagot ko na ang tanging nasa utak ko'y si Hugo pa rin ang naghihintay sa akin sa sala. You sure? But yeah, I'm sure. Haharapin ko siya. Okay, I'll go now and fix yourself. Tumango lang ako dito at tuluyan na nga itong lumabas ng silid ko. When Luna already go out from my room, agad na akong kumilos. Inayos kong mukha ko, tinabunan ko ang pagmumugto ng mga mata ko. When I'm done, bumuntong hininga ko ng malalim, saka naghandang harapin ang bisita ko sa labas. Na alam ko namang walang iba kung hindi siya. As I'm moving out of my room, sinimulan ko na ring ayusin ang mukha ko para sa pakipagharap ko sa kanya. Biglang napaawang ang mukha ko ng ibang taong nadatnan ko doon. I immediately frowned and crossed my arms. Tumayo ito tumarap sa akin kasabay ni James at Luna na nandoon din sa salas. He really looked like him, a Hugo's old version. The well-known, manipulative old man. Ang matandang salbahe at walang kasing sama. But I'm wondering dahil hindi tulad ng tatlong unang beses nakaharap ko to, his look and fakid right now are far from before. Walang bahid ng pagka-arrogante at mapagmataas nitong titig. Wala rin ang nangiinsulto niyang ngisi sa gilid ng labi nito ngayon. Maiwan ho muna namin kayo, Uncle Luis. Sambit ni James sa matanda at sumulyap siya sa direksyon ko. Tumango sila ni Luna at iniwan na nila kami. Anong ginagawa niyo dito? Untag ko kagad nang nawala ng dalawa sa paningin ko. I heard about the car accident. Then you are happy? O nangihinayang ka na naman dahil buhay pa rin ako ngayon? Ha? Pasensya ka na at ako at ayaw mo pa ng Diyos na lisanin ko mundong ito. Kaya hanggang ngayon buhay pa rin ako. Nahihiyang umiling ito ng bahagya. I'm sorry for what happened. Yeah, nung una nang hinayang ako kung bakit buhay ka pa rin, Iha. Sinamaan dito ng tingin. Tumakas ang anak ko sa kasal niya para lang sa'yo. Doon ko na-realize na mas mahalaga ka pala sa buhay niya kaysa sa akin na ama niya. Nagsalubong ang kilay ko sa narinig ko. Diretsuhin niyo na ho ako. Dahil naiiritan akong kausapin ka. Lumatay ang lungkot sa mga mata nito. Tinakwil na ako ng anak ko para sa'yo. Para ipaglaban ka niya sa akin and that the part hits me big time. Hindi ko akalaing gagawin niyo ng sariling anak ko sa akin. Lumunok ito. Pilit ko siyang nilalayo sa'yo dahil ayaw kong danasin na anak kong dinanas ko noon. Hindi mo ko masisisi kung bakit kailangan kong gawin yun. Gusto ko lang na protektahan siya sa mga tulad mong babae. Umawang ang bibig ko sa sinasabi nito. Isang tulad mo rin ang ina niya. As a father, mithiin ko mapabuting buhay niya at kapalaran. Magkaroon ng pamilya sa isang marangal at karapat-dapat na babae. At hindi ako yon? Mapait na sabi ko't ngumisi. Sinabi ko sa'yo na diretsuhin mo na ako. Ano naman ang kailangan mo? Nasaan na anak ko? Nangunot lalong noo ko sa matandang ito. Hanapan ba ako ng nawawalang tao? Nang nawawalang anak mo? Nanguuyam na tanong ko rito. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Wala akong alam at wala akong pakialam kung nasan man siya ngayon. Nakita kong pag-awang ng bibig nito sa sinabi ko. Wala ka na bang sasabihin? Makakaalis ka na. Iha, ituro mo naman sa akin kung nasaan siya. It is hard for me to beg. But I'm here. Nakikiusap ako ng lubos na sanay. Pakiusapan mo siyang harapin ako. Marunong ka palang makiusap? Nakakainsultong hinisan ko to. Kayong mag-ama, pwede bang tantanan niyo ko? Tantanan mo ko. Alam ko makikinig sa sayo, Iha. Nakikiusap ako. Let him face me. Kasi hindi ko na kailanman hinanap ang anak ko simula nang bumaba siya sa pwesto niya bilang CEO ng kumpanya. Hindi ko pinakitang nabigla ako sa pahayag nito. Hindi ko na yan problema. Problema niyo mag-ama yan. Labas ako sa problema niyong dalawa. Now, if I were you,
Umalis ka na lang sa bahay na to. Tinalikuran ko nito, tumakbang na ako patungong hagdanan. Nakikiusap pa rin ako. Humito ako at dahan-dahan akong humarap sa kanya. Iha, nakikiusap ako. Please, kumbinsihin mo si Hugong bumalik. Alam ko sa'yo lang siya makikinig. Let him go back to the company. At sino ka para utusan ako? Pwede bang umalis ka na? Dahil sa totoo lang, naiirita na talaga ako sa mga pagmumukha niyong mag-ama. Ikaw at siyang dahilan kung bakit ganito ka miserable ang buhay ko ngayon. Nakikiusap din ako sa inyong dalawa na wag niyo na akong guluhin pa. Lumapit ito sa aking harapan. I want to apologize, Iha. Sa malambot na tinig na pagkakasabi nito. Isa sa dahilan kung bakit nandito ako ngayon. I sincerely want to apologize to you and to my son. Patuloy pa rin ito sa malumanay na tinig. Nang uuyam at ngumisi pa rin ako rito. You want what? Ha, talaga? Taas noo ko itong tinitigan. Bakit ho? Nakukonsensya na ba kayo sa kasamaang ginawa mo sa pagmamanipula mo sa buhay namin ni Hugo? I sound bitter and sarcastic. Ipagpatuloy mo na lang yan. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba na nagwagi ka na? Luke, tinupad kong gusto mong layuan ang anak mo na wala kong hiniling na kapalit. You should be celebrating now. Magdiwang ka. At kung may problema ka man sa anak mo ngayon, well, that's not my problem anymore, old man. At least let me know where's my son. Pangungulit pa rin ito sa akin. Marami kang pera, hindi ba? Bakit hindi mo ipahalughog ang anak mo gamit ang mga salapi mo? Please, wag akong guluhin mo. At pwede ba? Sinasayang mo lang ang oras ko. You may go out from this house now. Nabigla ako at bigla rin pumitik ang dibdib ko na unti-unti tong lumuhod sa aking harapan. Saka seryosong tumingala sa akin. Help me, Adeline. Nakikiusap ako sa iyo ng lubos. Bilang ama niya. I know my son. Mas lalo siyang magmamatigas sa akin. I also did all possible way to find him. Pero matigas ang ulo niya. Doon ko nakita at naisip kung gaano kanya pinapahalagahan. Pinanindigan niya ang huling pag-uusap naming dalawa. Sinumpa pa nga niya ako sa pagiging ama niya. Galit na galit siya sa akin sa ginawa ko sa kanya at sa iyo, Iha. Napakahirap para sa akin gawin ito, ngunit. See, nakikiusap at nakaluhod ka na ngayon sa harapan ko. Ngunit napakalinaw namang labag na labag sa loob mong ginagawa mo. Oh, come on, old man. Isa ka pa rin mapagmataas na taong kaharap ko kahit kailan. Stop this drama of yours. Dahil hindi mo na ulit ako mapapaikot sa mga planong binabalak mo sa buhay ko. Mariing pagkakasabi ko rito. You better get out from my sight now, old man. Hanapin mo mag-isang anak mo at kung mahanap mo man siya, pakiusap ko rin at pakisabing tigilan na rin niyang pangungulit niya sa akin. Makakaalis na ho kayo. Iha, I continue my steps at hindi ko na to nilingon pa. Adeline. Pumasok ako muli sa loob ng silid ko na hindi man lang ito nilingon at pinansin kahit nakailang beses pa ito sa pagtawag ng pangalan ko. I immediately wiped my tears. Hindi ko gustong lumuha pero hindi ko napigilan na pagpatak ng mga luha ko. Hindi siya kawalan sa buhay ko. Panggulo lang siya tang ama niya sa buhay ko. Pinilit kong paampatin ang luha ko and I'm glad I did. Tumayo ako at kinuha sa drawer kong isang sulat na tinutukoy ni Luna. Malalim na bumuntong hininga muna ako sa kalakas loob na binuksan ng sulat niya para sa akin. To my dearest sweetheart. Adeline, kahit mahirap yung hinihiling mo sa akin, pero ito, susubukan ko't gagawin ko. You need space, right? Sige, ibibigay ko. Lalayo ako dahil yun ang gusto mo. Pero umaasa pa rin ako't laging umaasa na balang araw. Mapatawad mo rin ako, sweetheart. I love you. Maniwala ka man o sa hindi pero yun ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. I'm giving you space to rebuild yourself again. Pero ipapaalala ko sa'yo, babalik ako at gagawin ko pa rin ang lahat. Babawi pa rin ako sa kahit na ano pa man ang paraan. Hindi pa rin kita susukuan, Adeline. Kahit na pahirapan mo man ang pahirapan sa ngayon, hindi pa rin ako susuko. Mangyaring ingatan ang sarili mo tulad ng paraan na gusto kong alagaan ka. Mahal kita ng buong puso ko. My sweetest Adeline, hanggang sa muli nating pagkikita. Your Hugo. Year later. Breathe freely and go with the peace of your mind and feel the presence of positivity. Napapikit ako. Huminga ako ng malalim at pinakawala ng negative vibes habang tinatapos ang specialist ang mga psychiatrist ang seminar. Ang Mindful Self-Compassion Team.
Isang program upang matulungan ng mga taong iyon to alleviate compassion fatigue. Nakakapikit pa rin ako at ninanamnaman sobrang gaan ng aking pakiramdam. Are you feeling better now? Napadilat ako ng mga mata na magsalita ang tao sa tabi na kinaupuan ko. Nilingon ko to ng bahagya at tumango. I'm always feeling better, Zoren. Sagot ko dito na may magaang ngiti sa aking labi. Good to hear that, Adeline. Sagot nitong ngumiti rin sa akin. Tumango lang ako tinayos ng mga gamit ko na nasa itaas ng mesa. Let's go then. Pag-aaya ko rito. Tumango naman ito't sumabay sa pagtayo ko. Sure, sabi nito na kinuha pa lahat sa kamay ko ang mga bitbitin ko. Come and we'll visit my patient. Ngumiti ako dito. Si Eileen Luisa? Tumango siya. Sige, excited na ako makita siya ulit. Tsak na matutuwa rin siya pag nakita ka niya ulit. Mabilis lang naming narating ang kinaroroonan ng center na nangangalaga at kumakalinga ng mga pasyente na may problema sa pag-iisip. Hi Doc, hello ma. Tangwat ngiti lang ang tanging sinasagot namin ni Zoren sa tuwing makakasalubong kami mga kawani ng Mind Center and Shelter Building. Bitbit namin ni Zoren ang iilang pagkain tinake out namin para sa mga pasyente at pati na sa ginang. Sa malayo pa lang ay nakita na namin ang sinadya naming dalawa doon. Tumayo agad ito sa kanyang kinauupuan at naglakad takbo sa direksyon namin ni Zoren. Doc Zoren, Adeline, agad niya kaming niyakap at ako naman ay pinupog nito ng halik sa pisngi. Bakit ngayon lang ninyo ko ulit dinalaw? Namimiss ko na kayo na sobra. Nagtatampo nitong untag sa aming dalawa ni Zoren. I'm sorry Aling Luisa, naging busy lang ko kami ni Adeline sa trabaho namin, sabi ni Zoren. Matapos nitong pinahagi ang pagkain naming dala para sa lahat ng mga pasyente. Tumangutango naman ito. Magiliw rin akong tumangot na katitig dito. Oho Aling Luisa, and I'm really sorry. Pero may pasalubong ako sa iyo tsak na magugustuhan mo ito. Biglang namilog ang mga mata nito nang makitang cross-stitch set na nabili ko bago pa man mangyari ang seminar na dinaluhan namin ni Zoren. Akin ang lahat ng ito, Iha? Masayang tanong nito habang inaabot ang paper bag na may lamang paborito nitong libangan sa araw-araw. Oho, sa iyong lahat yan? Wow, ang dami naman ito, Iha. Namimilog pa rin na sa saya ang mga mata nito. May pagkakaabalahan na naman akong tatapusin. She really looks great and contented. Siya nga pala, tapos ko na yung kerubin na i-cross-stitch, Iha. Hali kayo, ipapakita ko sa inyo. Hila-hila nitong kamay ko tumungo kami sa isang cottage ng hardin kung saan ito palaging naglalagi. Sa lahat ng pasyente ng center, isa si Aling Luisang nasa wastong pag-iisip. Hindi kasi ito dating ganito base sa naikwento sa akin ni Zoren. At ganun din ang kwento ng ibang nag-aalaga dito. Nagsimula lang daw talaga itong ma-depressed nang dahil sa naging sitwasyon nito at malungkot na kanyang pinagdaanan sa buhay. Pero sa ngayon, fully okay na siya at fully recovered na rin siya sa inner and deep depression niya. Ang ganda ho nito, namangha ako sa pinakita nitong cherubim stitch sa akin. It is a little angel. She's smiling while holding some flowers with her wings around her back. Ang ganda at ang saya-sayang tignan ng batang cherubim na yon. Gusto mo ba, Iha? Sa'yo na lang kung gusto mo, sabi nito na ikinalingon ko sa ginang. Talaga ho? Tumango ito habang humingiti. Yes, ibibigay ko talaga ito sa iyo eh. Hinaplos nitong bagsak na buhok ko. Alam mo, Iha, ang bait-bait mo. Ang gaan-gaan din ang loob ko sa iyo. Ang ngiti nito biglang naglahot, tanging lungkot ang pumalit sa masayang ngiti nito kanina. Bakit bigla kayong nalungkot? Nagtatakang tanong ko dito. Umiling ito't patuloy pa rin sa paghaplos ng buhok ko. May naalala lang ako. Tumango-tango ako dito. Aling Luisa, ang gusto ko lang ay makita ang pinakamagandang ngiti mo kapag nandito ako. Huwag ko kayo malungkot at huwag niyo kong isipin yung mga nagpapalungkot sa'yo. She's right, Aling Luisa. You must wear your joyful smile every day. Huwag niyo kong isipin yung mga bagay at mga malulungkot na pangyayari sa buhay niyo. We're here. Me, Adeline, and the people in here. You can count on us like your family. So don't be sad. Salamat, Doc Zoren. Tugon nito na puno ng emosyon sa kanyang mahinang boses. Tinapi kong balikat ni Aling Luisa. Oo, nandito ho ako. Kung maging okay na ho talaga ang mental status nyo dito, don't worry, you can always count on me, Aling Luisa. I'll be your shelter. Ako hong bahala sa'yo pag pwede ka nang lumabas dito.
Biglang nanubig ang mga mata nito sa sinabi ko at bigla niya rin akong niyakap ng mahigpit. Thank you, Adeline. Isa ka talagang anghel. Ang bait at ang busilak ng puso mo. I smile and I return her hug. Wag na hunin niyo akong bulahin, ha? Anyway, get ready, Aling Luisa, because your psychiatrist said malapit na hong makalabas sa mental shelter na to. Aayusin na lang ang lahat ng papeles niyo at mga medical and mental condition niyo. At kung approved na talaga, para pakawalan ka na nila dito. Panginoon ko, salamat. Salamat sa iyo, Dok, Iha, sa mga tulong niyo sa akin. Pinag-uusapan namin ang lahat habang kumukuha ng aming merienda. Kasama rin namin ang nakatalagang taga-alaga ni Aling Luisa. Pinag-usapan namin ang tungkol sa nangyari dito sa loob ng ilang linggo. Simula nung hindi ako nakadalaw sa kanya dito. Where to go after here, Adeline? Tanong ni Zoren sa akin pagkatapos ng pagdalaw namin kay Aling Luisa. I'm going back to my office. Sisilipin ko rin ang Heaven's Disney and Art Museum. But it's already 3 p.m. Kaya mo pa ba? Baka kasi pagod ka na. He sounds concerned while we're walking. Umiling ako dito. No, I'm not. Hindi ako kailanman mapapagod, Zoren. I say. Isa pa, hinihintay kasi ako ni Rosenda doon sa office ko ngayon. Nagkibit balikat siya't dahan-dahang tumango. Okay, pero kapag nakaramdam ka ng pagod, pahinga ka, Adeline. Ngumiti ulit ako dito. May kung ano natutunaw sa loob ng dibdib ko sa pag-aalala niya. Bakit ba ang bait-bait mo sa akin, Zoren? Tanong ko rito na seryosong tinig ko. You really know why, Adeline? And not to mention, hindi lang sa'yo itong pinapakita kong kabaitan. This is true, not just to impress you. I'm true to you and I'm serious. Zoren, ayan na naman tayo eh. The same as before. Hindi pa ako handa para sa pakikipagrelasyon at gusto ko ding maging totoo at patas sa nararamdaman mo. Hindi kita sasagutin dahil... Huminto ako tuminga ng malalim. Not until he'll come back. Dahil hindi ko pa kayang magmahal ng iba. Ang tanging namutawi sa labi ko. Bakit? Siya pa rin ba, Adeline? Seryoso itong tumigil sa paglalakad habang nakatingin sa mga mata ko. Kumurap-kurap ako dito. I don't know, Zoren. Dahil ako mismo sa sarili ko hindi ko rin alam. My heart's still not yet ready for a new love. Hanggang kaibigan lang talagang kaya kong ibigay sa'yo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko at marahan yung hinaplos. Pero may pag-asa ba ako? Puno ng pagsusumamong tanong nito. Please, huwag kang umasa, Zoren. Ayoko masaktan ka dahil mabait kang tao, totoo kang kaibigan sa akin. Please, huwag kang umasa dahil alam kong pakiramdam ng isang taong umaasa at patuloy na umaasa. Please, Zoren, I'm not ready. Hope you'll understand my decision. Nakita kong lungkot sa kislap ng mga mata nito. Pero mahigit 1 taon nang nakalipas nang sinubukan kitang ligawan at mahigit 1 taon ka na niyang iniwan. Mahal mo pa rin ba siya? Diretsuhan tanong nito sa akin. Bumuntong hininga ko. Ayoko mang sagutin pero gusto kong magpakatotoo sa kanya. He didn't left me, Zoren. Pinagbigyan niya lang ang hiling ko to rebuild myself and to regain my strength. Ang daming nagmamahal sa iyo, Adeline. Huwag ka lang mag-focus sa mga taong hindi ka naman priority. Dahil kung talagang mahal ka niya, hindi siya dapat umalis. Nagpakalayo't nagtago sa iyo ngayon. Hindi ka niya dapat pinagbigyan sa gusto mong mangyari. Sa halip ay nanatili siya at nanatili dito sa piling mo. Sa tuwing ayaw mo siyang makita kahit pa magmakaawa man siya sa iyo sa araw-araw. Pero anong ginawa niya ngayon? Lumayo siya at pinahaba niya pa ng 1 taon ng space na hiniling mo. I want to frown at his side comment. Nasasabi mo lang yan, Zoren, kasi wala ka sa sitwasyon naming dalawa. Pareho kasi kami may pinagdadaanan. I also realized it these past few months. Hindi lang puro siya yung may kasalanan sa mga nangyayaring ito sa amin. Ako rin ang dapat sisihin sa magulong sitwasyon namin. Na-realize kong lahat when I took your advice of attending the seminar of mindful self-compassion. Ayaw na ayaw ko talaga noon kasi akala ko para lang sa may mga diferensya sa pag-iisip ang program niyang mga psychiatrist. But it proved me wrong. Kasi tama ka pala sa sinasabi mong hindi siya program para sa mga baliw na tao. Thanks, Zoren. Kasi dahil sa'yo naging makabuluhan ulit ang pamumuhay ko. My heart and mind have its own positivity. Nabuhay rin yung manhid ko ng puso. That program really helps my life. Marami talaga ako natutunan, Zoren, and thank you so much. I'm happy that you appreciated it. Sabi ko sa iyo mare-refresh ang puso't isipan mo. Yeah, that's true. Ang gaan-gaan ang loob ko ngayon and I'm very contented with my life now.
Naibangon ko rin ang sarili ko sa isang masakit na kahapon. Maghihintay pa rin ako, Adeline, at muli na naman itong siningit ng kanyang mithiing ligawan at pasagutin ako. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang babae, yung mas deserve sa pagmamahal mo? It is you, Adeline. Walang iba kung hindi ikaw lang. Why give it a try? Malay mo mag-work tayong dalawa. Malay mo mas okay na palang mamahalin mo kaysa sa kapabayaan at pagkaduwag niya. Malay mo ako palang masigit na magpapaligay at mag-aalaga at totoo at bubuong pusong magmamahal sa'yo. Adeline, sisiguraduhin ko sa'yo. Mas papantayan ko siya sa lahat ng bagay at mas malay natin baka tayo pala talagang tinadhana ngunit. Ang pag-ibig ay hindi tulad ng sinasabi mo, Zoren. Dahil para sa akin, kahit hindi mo pantayan yung pinakitang pagmamahal niya para sa akin noon, kahit hindi mo siya pantayan sa lahat ng bagay. Dahil kung mahal din kita, tanggap kita at kahit hindi ka mag-effort ng kahit ano. Yun nga lang, kung ganun din ba yung nararamdaman ko. Kinuha kong kamay nito. Please, ayoko umasa ka, Zoren. Kasi yung puso ko hindi pa kaya magmahal. Ayoko rin pilitin ang sarili ko na tanggapin ka kahit deserving ka rin namang mahalin. Umiling-iling ako dito. Ang hirap turuan ng puso ko, Zoren. Friendship, yan lang ang mabibigay ko sa'yo ngayon. Magkaibigan na lang tayo, not a lover. Ngumiti na ito sa wakas, ngunit naroon pa rin ang lungkot. Pinisil itong mga kamay ko. If that is what you want, Adeline, narespetuhin ko pa rin ang desisyon mo. Nandito lang ako, tanda akong maghintay. Hanggang sa ma-appreciate mo at matanggap mo ng pagmamahal ko sa'yo. Thanks, Zoren. Thank you for understanding me. Adeline? Ha? Napalingon ako sa kaharap ko. What is it again, Rosenda? Sabi ko, hindi mo ba nagustuhan ang merienda natin? Wala ka kasing ganang kumain. Tanong sa akin ni Rosenda habang nakakunot ang noo. Of course, it tastes good and delicious. Sagot ko rito sumubo na isang kagat ng special buko pie. Naalala ko lang si Ate Kendra sa buko pie na to. Tumango-tango ito. Oo nga pala, paborito nitong dalawa. Yeah, so much. Saka ngumiti ako dito. Adeline, sisilip ka pa ba sa HD Art Museum mo? Tanong nito sa akin habang ngumunguyari ng pagkain. Oo, yun nga yung sinadya kong balikan ulit dito eh. Then I'll come with you later. Gusto ko ring masilayan ng pagsasaya ng mga customer natin. After we eat our snacks ay tumungo na rin kami ni Rosenda patungo sa Heaven's Disney and Art Museum. Sa ngayon natupad na rin yung pinakamimiti kong negosyo with the help of my best friend Luna and soon to be her husband James. Naipatayo kong 2-story wide and bungalow building noon, hinati ko to sa gitna. Sa isang side at ang Heaven's Disney and Art Museum, isang patok na business idea na dinagdag at pinag-isipan kong maigi noon. While on the other side is my greatest dream to have my own, the exhibit photo and sculpture galleries collections. Ang opisina ko'y matatagpuan din doon, ngunit nasa second floor yon. Tumatakbo na ng 6 na buwan ang negosyo kong yon. Sa tulong ni Rosenda ay napaunlad ko naman yon ng maayos. Rosenda is secretary before, ngunit nag-resign ito sa trabaho simula nang bumaba na raw sa pwesto nitong CEO. Sa araw-araw ay mas dinadagsa kami ng mga customers namin, lalo tuwing weekend at holiday seasons. Halos buong pamilya, estudyante at magbabarkada dumarayo doon para lang maglibang. And of course, nakilalang HD Art Museum at ang photo and sculpture exhibit ko nang dahil sa mga customers. I'm glad because they're all amazed and satisfied with my artwork. They also helps me by posting their photos on their social media, like Insta, FB, and Twitter. Marami na ring followers at nag-visit sa business website namin at higit sa lahat na i-featured na rin ito sa isang sikat na television, kaya mas lalo pa itong nakilala sa ngayon. Pagkatapos namin sumilip ni Rosenda sa 4D Artwork Museum ay tumuloy naman kami sa kabila, kung saan pinagmamalaki kong i-display ang mga obra at gawa ko. Sa ngayon, dumarami na rin ang mga bayo ng mga masterpiece ko ni Rosenda. Binibida rin namin doon ang simpleng sculpture na si Rosenda at ako may gawa. We made a replica of Liberty. Doon halos na willing ibang magpipicture. Nag-entertain na muna kami ni Rosenda ng mga customer. And well, sa galing naming makipag-usap ay nakapagbenta agad kami ng tig-2 display paintings ko. Masaya kaming pareho at nagpasalamat sa bumili. Nang matapos kami sa paglibot ay umakyat na ulit kami ni Rosenda sa opisina namin na nasa 2nd palapag. Nasa na nga kaya si Hugo?
Sa paglipas ng taon, handa na kaya siyang tanggapin ni Adeline? Ano kayang mangyayari sakaling muling magbalik si Hugo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.